Kamusta mga kanoizy? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon araw update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video nito is mula kay Boss Balita TV. So yun, meron ito pamagat na umatras mga abogado ni Duterte. VP Sara natakot, prosecutor. Panalo na binuksan ng box. So question mark. So yan yung panunod natin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang kumusga. So bago natin simulan, Boss Balita TV supportahan nyo yan. Tapos syempre courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoizy. So mga kanoizy, hindi nun natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, umatras mga abogado ni Duterte. VP Sara natakot, prosecutor panalo na, binuksan na ang box. So, Filipinoizy, Boss Balita TV, like, comment, share, subscribe. Start! Kakapasok lang na balita, grabe ang prosecutor, panalo na, umatras ng mga abogado ni Duterte. Natakot si VP Sara, binuksan ng box sa impeachment. Tara, panoorin natin to. Nagagalak syempre at natutuwa yung prosecution na favorable yung action ng impeachment court dun sa twin request. So it was a twin ruling, pareho grant with certain limitations lang, with certain exceptions including the foreign currency. So ito ay tagumpay ng katotohanan, tagumpay ito ng pananagutan. At hindi lang ito tagumpay, hindi po ito, ang usapin dito, hindi tagumpay ng prosecution o tagumpay ng defense, tagumpay din ito ng impeachment court because we are seeing here na the impeachment court is upholding its constitutional authority. Hindi ito nagpa-conscript, hindi ito nagpahina dun sa mga supposed na mga confidentiality provisions ng mga batas, ng mga ilan-ilan na mga batas, kasama na dyan yung National Internal Revenue Code, tsaka yung sa AMLA, especially yung Section 8A. So ang parang pinakamensahe ng impeachment court is that hindi naman mga absolute yung mga prohibition, yung mga prohibition on disclosure, yung mga confidentiality provision, so it cannot negate its constitutionally vested powers. So maganda rin dito ay yung pagtatanggap, pag-i-issue ng subpoena even covering yung since 2007, yung mga preterm evidence. The only limitation there is that it's supposed to be not to establish any new or independent impeachable offense. Wala naman talaga. When prosecution requested for those subpoena, ay hindi namin ginawa yon para makapag-establish ng another ground. Kasi malinaw naman sa amin yung mga grounds na mga linagay sa articles of impeachment, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft, and corruption. So, basta ba hindi nag-establish? At precisely, wala pong ine-establish na bagong ground o bagong impeachable offense. Kundi yung para lang ma-establish, makita yung factual baseline, yung comprehensive baseline ng pag-accumulate ng mga assets na yon, ng mga properties na yon from day one, from the time that the respondent became a public official. Isa pang maganda is yung isama nga yung mga Tama naman. Kaso sa mata ng mga DTS kasi yung loyalty nila is sa Duterte lang naman eh. Wala naman silang paki kung ano yung gawin ng mga amo nila. assets and mga financial interest ng asawa, ng spouse. No? So because the prevailing property regime is absolute community of property. So yan po, this is really a very good day for the prosecution because of the grant. So wala nang makakahadlang sa paghanap ng katotohanan, sa pag-produce ng mga subpoenaed records na yan or subpoenaed documents from the AMLAC, from the banks and banking institutions, and from the BIR. So kayo ba, para tatanungin ko kayo, 'di ba? Dapat ba na hindi na lang isali si Mans Carpio? 'Di ba? Kasi hindi naman siya yung nasasakdal. 'Di ba? Pero asawa kasi siya eh, 'di ba? Isa siya sa makikinabang. Siguro nga kung adult na yung mga anak ni Sara Duterte, dapat nga kasali yung anak niya eh. 'Di ba? Like yung kay kay FPRRD nung inungkat ni Trillanes, nakita niya pati si Kitty pala may natatanggap. 'Di ba? Kasi syempre as a parent, of course, 'di ba? Aambunan mo yung mga anak mo kasi mostly naman sa mga kumag na yan kapag nangungurakot yan, inaano naman nila sa family nila yan eh. 'Di ba? Nakakalungkot lang din kasi yung pinapakain nila sa pamilya nila galing sa nakaw. 'Di ba? Tuad lang yung kay Kong Leila, no? Nabanggit niya na ito ay malaking hakbang patungo sa katotohanan. At for me, this is a big win for the Madlang people. Malaking panalo to na makita rin ng tao lahat ng mga bank records at na-allow to ng impeachment court. At abangan po natin yung mga susunod na araw. Napakaganda po nung sinabi ni Congressman Shell Joc, no, na walang confidential sa katotohanan. Tama. Gusto ko lang ulitin yun. Thank you. Yes, galing. Tama. Tsaka siguro kung private money nyo yan,
Wala kami yung package yan kung ano talaga, ibablock nyo talaga. Ang problema kasi, sa gobyerno kayo nagtatrabaho eh. 'Di ba? Tapos, gobyerno din yung nagtatanong kung paano nyo ginamit yung pera. Or may something ba sa pera nyo na related ba yan sa pera ng taong bayan? 'Di ba? Ganun lang ka-basic talaga, pare. Hindi naman usapin dito na ay pinapakialaman niyo yung yaman namin ng paki nyo dito. Merong paki dapat kasi yun nga, public officials kasi kayo eh. Or public officials yung kapamilya niyo. 'Di ba? Ano ba naman at i-correct? Total kung wala ka naman talagang tinatago, ba't ka na matatakot? 'Di ba? And konting dagdag lang, of course, we give credit to Kong Chel Jokno for the clarity and the sterling soundness of his arguments. Napakalinaw niya po na mag-argue, mag-point ng mga nasa batas, na point ng mga nasa facts, yung mga nandoon sa articles of impeachment. Dati nga, nung DDS pa ako, inis na inis ako kay Jokno eh. Pero ngayon naman pala kapag pinapakinggan mo siya, may punto naman pala. Mantakin nyo, wala ngang palag sa kanya yung mga senators eh. Diba? Ewan ko kung this coming tatakbong senador yan. Okay rin sana marunong makipag-argument eh. I mean, may punto yung mga sinasabi. Hindi yung parang, alam niyo yung gaya kay Robin Padilla na kapag nagtatanong, dinadaan sa diba? Parang tunog lata. Tapos ayaw naman tanungin. Hindi open for discussion ba? Hindi kayang makipag-debate. Ito si Chel Jokno, chill lang pero wala, marunong makipag-debate, men. 'Di ba? Yung ayaw ko lang ni Jokno kasi dati yung stand niya is doon sa ano ba yun? About sa minors ba? Tama ba? Something like that. Basta meron akong dinisagreean sa kanya dati. Magandang hapon po sa lahat. Napaka-importante ng araw na ito and we would like to congratulate the impeachment court dahil hindi pa man tapos pero ito ay isang importanteng hakbang patungo sa pag-comply sa proseso hanggang matapos at makita ang katotohanan. Uulitin lang po natin, ang nangyari po ay hindi haton, kundi isang pagtugot ng korte, ng impeachment court and the Senate at this point of time na isabpina or ipadala ang mga dokumento related sa tax records and financial transactions. Ang buot ingno niini, magsugod na nga abrihan, tanawon, unya, debatihan kung kini ba relevant, importante ba o dili, and matumbo kung naaba ni siya relation sa Article 2 which actually deals with confidential fund. Ikinagagalak natin ang prosesong ito. And if I may quote the spokesperson of the Senate Impeachment Court a while ago, he categorically said, the decision of the impeachment court is surgical, not sweeping. So makikita natin na wala siyang pinapaboran na kung sino man, and it's surgical. Ibig sabihin kapag ikaw ay may isang bukol or tumor, hindi pwedeng kunin mo na ang buong vital organ. Parang example, may colon cancer yung isang pasyente. Surgical means kukunin mo lang ang bukol na nagbibigay ng prognosis sa isang pasyente. So Hindi meaning matatanggalin. si Sara Duterte yung bukol ng Pilipinas. Yeah, parang ganun. Pero yun nga men, halatang-halata naman na yung ginagawa na lang ng mga abogado ni Sara Duterte or ng defense. I know for sure, aware na sila dyan na meron ngang kababalaghan na nangyari dyan. Pero syempre, since trabaho nga nila yan, i-defend nila. Or siguro hahanapan na lang nila ng butas or ilulusot. Nakakalungkot nga 'di ba? Kasi dapat sana ang trabaho ng isang abogado is na lang i-lessen yung yung parusa or paikliin yung sentensya, Pero wala, nakakalungkot ngayon na parang yung obvious na mali, parang kinokorek pa rin nila or hinahanapan nila ng way na hindi siya maging mukhang mali. Ganon. 'Di ba? Doon pa lang sa yung may irregularities sa pera ng kaban ng bayan tapos biglang ayaw pa buksan yung ang mga account ni Sara kasi bank secrecy law, something like that yung mga na kung tutusin, kung wala ka namang tinatago, pakita mo yung bank mo. 'Di ba? Tapos. Pera lang kung meron ng tinatago. Ang buong bituka. And what the Senate is saying is that they allowed the subpoena of documents pero irerespeto pa rin ang kahalagahan ng ibang papel na hindi dapat buksan, lalo na kapag ito'y sensitibo at wala namang kinalaman sa pinag-uusapan na kaso.
All right, now we're ready to accept questions from our friends in the media. Marian? Kasi understand po na pwede po nilang questionin ng defense yung naging ruling po ngayon ng impeachment court. Gaano po, nakahanda naman na po ba ang prosecution sakali nga pong dalhin po ito ng defense team sa Korte Suprema? Opo, syempre dapat handa rin ang prosecution. And of course, kung sakali talaga mangyari yan, nadadalhin nila yung mga issues uli. Kasi nakailan na ba silang mga petition? Although hindi naman sila nakakakuha ng TRO from the Supreme Court. And syempre, kapag meron na nga mga kaso, the House of the panel will be represented by the Office of the Solicitor General. So that can be anticipated na dadalhin nila anuman ang sa tingin nila na issue na kailangan maliwanagan ng husto from the Supreme Court. Although we maintain, as argued or articulated upon by Kong Chel Jokno, we maintain that superior talaga yung constitutional authority ng impeachment court. It flows directly from the Constitution. And therefore, as much as possible, hindi dapat pinapakialaman yung mga nagiging hakbang nito. Hindi dapat pinapakialaman yung mga nagiging ruling nito. But of course, there is a different, another school of thought which says na kapag magpakita o mag-allege o mag-establish ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, it can fall within the judicial power of the Supreme Court. Pero iba nga po ang pananaw ng prosecution dyan, na nasa trial na po tayo, may exclusive power to try and decide this case by the impeachment court. With this ruling po ng Ginaw. impeachment court, kumbaga na-settle na later rest na po yung naratibo nila or yung argument po ng defense ni VP Sara na fishing expedition po yung ginawa ng House Justice Committee and the prosecution. Mga Opo. kurakot lang Kasi naman dumi- sasabi ng fishing expedition. Nakakatawa nga eh. Nag-i-stick sila sa word na fishing expedition. Gayong alam naman nila na may something talaga. Diba? Oh, may. In fact na nag-grinant na nga yung pag-issue ng subpoena. Hindi ito fishing expedition dahil nga naipakita yung relevance, yung materiality at yung specificity ng mga ebidensya, yung mga dokumento, yung mga records na subject of the subpoena. Ganun kasi pag fishing expedition, yung parang hugot ka lang ng hugot kung saan. Wala ka namang basehan. Talagang parang haka-haka mo lang or it's just a guesswork. But how can be a guesswork when pinakita naman sa request for subpoena na yung mga inihingi na mga records, mga dokumento ay relevant or directly connected related to the very issue of unexplained wealth at nakaspecify yung mga dokumento, yung mga records at kung saan ito dapat kunin, ipaproduce, anong institusyon, anong opisina, sino, kanino, sino yung custodian ng mga records na ito. So walang fishing expedition kapag napapass ang test of materiality or relevance and also the test of specificity or described with sufficient clarity doon sa request. Dapat nga, Idagdag ko lang po. syempre, since mga government official nga sila. So, para siguro maprotektahan yung pera ng taong bayan, is dapat bago sila tumakbo, dapat, meron silang pinirmahan ba ng mga waiver na kung sakaling may kaduda-duda na mangyari sa watch mo, sa time mo, di ba? Wala kang ibang choice kundi hayaan mo or hahayaan mo kung sino man yung mag-audit, mag-iimbestiga, nabuksan yung mga bank accounts mo. Kasi kung walang ganyan, hindi matatakot yung politiko eh. Hindi matatakot yung politicians. Kasi, syempre, yung mga politicians, iisipin nila, magnanakaw ako ng pera. So, paano ba to para hindi ako mahuli? Kasi, ob lang naman yung politiko na parang magnanakaw ka ng pera nang hindi mo iisipin na mahuhuli ka kalaunan eh. Or may may sabit ka ba dyan after? 'Di ba? Of course, iisipin mo na yan na parang paano ba to para kung sakaling magkabukuhan, ano ba yung escape route ko or ano ba yung paraan ko para hindi ako mabuking mabulatlat. So yung iba, yung nasa isip nila, okay lang, meron namang meron namang bank secrecy law, 'di ba? Merong mga ganyan na sa batas natin ay ito yung huhugutin ko if ever magka-problema. Same sa confidential funds. Di ba dapat mas kabahan tayo na yung confidential funds na yan is mananatili siyang confidential kasi yun nga, DDS ba or whatsoever. For example, ikaw, against ka sa pag-iimbestiga ng confidential funds kasi nga confidential nga ni, di ba? Pero kung iisipin mo di ba? Confidential. Do you think hindi siya ma-abuse ng isang politician na gamitin yung confidentiality? Like, yung politician, ito yung chance ako na magnakaw ng pera kasi kung iimbestigahan nila ako, like, for example, harap-harapan na nawala yung pera kasi, di ba, 11 days nga lang inubos yung 125 million. So, harap-harapan na meron ngang bilis ng kidlat na pagkawala ng pera. Di ba, nakita na natin na
ay sobrang bilis nga na nawala yung pera. Tapos biglang sinusundan natin yung kung saan papunta yung lead natin na makita natin kung nasaan yung pera. Biglang dun babagsak sa confidential. Tapos biglang harangan ka na oops, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na pwedeng pumasok dito kasi confidential. Alam niyo yung ganyang part para. Kasi kung ganyan na lang naman pala, di ba? Hindi mag-confidential na lahat ng politiko. Ano yan? Parang legal way na makakapagnakaw sila. Like, magnanakaw na lang sila unlimited. Tapos, ang gagamitin nilang shield, confidential. Di ba na-abuse yung word na confidential? Tsaka, anak ng tinapasino ba kayo para, pigilan yung taong bayan na magtanong kung nasaan yung pera? Eh, hindi nyo naman pera yan eh. The first place, taong bayan naman yung naglukluk sa inyo. Di ba? Pero yun nga, nakakalungkot talaga. Ini-stick nila. Yung mga DDS, yung argument nila, confidential nga ni. Hindi natin i-disclose yung mga yung mga confidential persons. Like, as if naman na may paki kayo dun sa mga confidential persons na yun. Ang paki nyo lang naman, hindi makita yung paho ni Sara Duterte. Real talk yan. Diba? Wala naman kayong paki sa well-being ng mga, ng mga confidential persons na yun. Tsaka hindi naman ibig sabihin, titingnan ng gobyerno or ng audit, diba? Kung sino yung mga confidential persons na yan, is ilalabas na nila kung sino yung mga tao na yan. Gusto lang namang tukuyin nga or i-check kung totoo ba talaga, 'di ba? Natanggap ba talaga nila yung reward? 'Di ba? Meron ba talagang gamot na binili sa kanila? 'Yun lang naman yung usapin talaga dito eh. Kasi kahit kami naman, naiintindihan naman namin na yung confidential na mga tao na 'yan is gusto nilang maging confidential talaga. 'Di ba? Kahit hindi na for the eyes of public, for the eyes of the auditors na lang or sa investigators. Ganun lang. 'Di ba? Para lang ma-prove talaga na walang pagnanakaw na ginawa yung VP dyan. Ganyan lang. Diba? Pero syempre, kung guilty, wala. Paninindigan nila yung confidential nga ni. Ang ginawa ng Kongreso ang ginawa ng Kongreso ay nakita ang probable cause. Ibig sabihin, nasilip ang posibilidad na talagang may basehan ang impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Ngayon, heto na tayo sa Senado dahil sila ang impeachment court kung saan susuriin nila ang lahat ng bagay para yung nasilip ay maipapalawak pa. Padakuon pa siya para makita ang tanan-tanan. And in this case, ang naging desisyon ng korte ngayon ay ang pagpayag na magkaroon ng ebidensya, basehan, para kapag sila'y magdesisyon, pwede nilang sabihing relevant ito or may kinalaman ito, or pwede rin nilang sabihing walang kinalaman sa akusasyon base at sang-ayon dun sa nakikita nilang financial documents or BIR records. Sa madaling sabi po, ito ay dagdag dokumento para anuman ang desisyon ng ating senator judges, ito ay gagawin nila na bukas at hindi nakapikit ang kanilang mata. Dagdag na dokumento para makita nila kung meron ba talagang basehan ang reklamo o kung wala naman. Kaya nga ito ay one big successful step dahil ang layunin naman natin ay hindi sabihin guilty o not guilty, kundi mabuksan, ipagpatuloy ang proseso, matuldukan sa pararaan ng tamang pagdesisyon sang-ayon sa mga dokumentong makikita. Ma'am, just last na lang po. Do you already know po ba in advance or may advance info na po kayo that the court would rule in your favor ngayong araw? Kasi mukhang, handa po na yung ruling yun. Binasa na po kanina right after all the questions po. Wala kami, of course, any advanced information about that. But what we can say is that confident po yung prosecution na ito ay mag-grant in the sense na alam naman namin na may basehan talaga yung mga requests na yon for the bank records, for the AMLAC reports, and also for the BIR tax records. So in terms of confidence, we had it even from from the very time that we filed those requests. Confident kami na may mga basehan and therefore walang dahilan para i-deny yung aming mga. Tama nga naman yun. Literal naman talaga na confident kasi kung makikita nyo naman sa defense mismo is parang sometimes hindi na sila nagkakandamayaw, di ba? Puro technicalities na lang talaga or alam niyo yung nangyari dati sa sa impeachment, di ba? Supposed to be last year pa dapat masimulan yan. Supposed to be, kung wala naman talaga silang tinatago or kung confident yung defense ni Sara Duterte, dapat sinimulan na nila yung impeachment. Pero ang ginawa nila, doon nila tinira sa 1-year bar rule na, nilibag nyo tong 1-year bar rule na to, diba? Something like that. So meaning, hindi sila confident. Kasi kung confident sila, dapat clear na nila yan. Can you imagine this? Kung nung last year, confident sila
and then ma-cleared nila, 'di ba? Maipanalo nila yung kaso kasi yun nga walang kasalanan si Sara Duterte. Edi wala na. Sure win na naman nanalo si Sara Duterte sa election 2028. Pero bakit hindi nila ginawa yan? 'Di ba? Kasi sobrang hirap nga naman talagang ipagtanggol. Especially yung nakawan kasi na nangyayari. May mga trail, 'di ba? May mga bakas. Yun lang. Minirigris piatos nyo kasi. Tapos may andilim pa. Hindi ngayon, nagdidilim tuloy yung paningin nyo. Wala pong advance information. Maski sinong judge, gugustuhin niyang makita ang lahat ng kailangan at gusto niyang makita para maging tama ang kanyang desisyon. Alright, Hello. Rosalie. So, good evening po, ma'ams and sirs. Ano pong lawful production ng tax records ni VP Duterte at ng asawa niya po ang ini-expect nyo from the BIR No. Commissioner? Sorry, can you repeat that? Lawful? Ano pong lawful production ng tax records ang ini-expect nyo from the BIR Commissioner? Is it asking authority from the President? I think what the presiding officer stated a while ago is that in order for the impeachment court to accept these BIR filings, if the BIR will also comply with the exemptions provided under the NIRC. And ilang beses naman na naulit yan na ang consent of the President is one of the means by which disclosure could be allowed. So, ito naman din ho yung sinasabi din namin, paulit-ulit na wag natin pangunahan kung anong magiging aksyon ng BIR Commissioner sa bagay na to. So, mahalaga, ngayong araw, pinagbigyan na, naaprobahan na yung request natin for issuance of subpoena. Ngayon, hintayin natin kung anong hakbang na gagawin ng BIR Commissioner dito. Tama po yun kasi kailangan nga ng response from the BIR Commissioner. Although yung mismong mga requirement na yun sa Section 71 of the National Internal Revenue Code, including the securing of the approval or consent of the President, hindi yun naging hadlang sa pag-issue pa lang ng subpoena. It's up to the BIR Commissioner now what to do in compliance with the subpoena. So kung gusto niya talaga maging safe, na he will not be in any manner, in any way violative or in any way violating Section 71, then he may just as well secure the consent or authority of the President. Kaysa naman yung mapapakontempt siya kasi he would refuse to comply with the subpoena by just invoking Section 71. He cannot just be invoking Section 71. Kailangan ipakita niya na nagko-comply siya sa Section 71. Kung gusto niya, kung ayaw niyang, to be disobedient to a lawful order, the lawful process from the impeachment court. Kasi ganun din ang nangyari noon sa Corona impeachment trial. Di ba ang pinasubpoena doon, then Commissioner Kim Menares. So nag-issue ng subpoena, and then wala namang sinabi sa subpoena na kunin mo yung authority of the President. But then, naging handa si then Commissioner Kim Menares. So she made sure that before she appeared before the impeachment Do you court in think, compliance. kaya, magagaya kaya si Sara Duterte nun kay, Corona? Kasi, sabi kasi nila dati, yung Corona, marami daw senador na ayaw i-impeach si Corona at first. Tapos kalaunan, after ng mga investigation, kinonvict nila. Kasi yun nga, sobrang linaw ng ebidensya. Do you think mangyayari yan kay Sara Duterte if ever sobrang lakas ng ebidensya? I think para sa akin hindi. Di ba malabo talaga Kasi I think talaga merong mga senador, di ba, na loyal kay Sara Duterte na kahit na aware sila na sobrang overwhelming ng evidence is hindi pa rin nila i-convict si Sara Duterte. Alam mo yung parang for political career na lang siguro. Di ba? Na parang, yari ako sa 2020. Kasi alam nyo naman kung ano yung mindset ng mga DDS, di ba? Like, dati pa lang nung yung na si Sara Duterte sa House. Di ba? Maraming congressman doon na minak ng mga DDS na ay wala ka na sa 2028. Goodbye ka na sa 2028. Like, ganyan nila tinakot yung mga congressman na pumirma. Diba? Kaya siguro itong sa part ng mga senator, kung takot sila na hindi manalo sa next election, parang kakainin nila as long as makuha lang nila yung vote ng mga DDS. So it's just nakakainis, diba? Sana if ever ganyan yung mangyari, kasuhan ng ombudsman ba? Yung mga senador na kahit sobrang linaw naman ng mga ebidensya ay hindi pa rin kinonvict si Sara Duterte. Sana pwede yung ganyan. Ewan ko lang kung pwede, but sana pwede. Sana maging pwede. Wala lang. Curious lang ako. Sa subpoena ay dala-dala na niya yung authorization para wala nang maging issue sa kanyang production of the subpoenaed documents from BIR.
Okay po. Ma'am, pero hindi nyo naman po nakikita si President Bongbong Marcos Jr. na pigilan or wag magbigay ng authorization if the BIR Commissioner asked for his authority. We certainly would hope that he would give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya doon sa pag-comply noong subpoena, sa pag-produce noong pinasubpoena based on the order, based on the subpoena of the impeachment court. Wala po kaming nakikitang dahilan para hindi siya magbigay ng ganong authorization. Last na lang po, sorry. Since ito pong development na ito ay napaka-significant, is there a chance po na i-present nyo po earlier ito pong article na ito na unexplained wealth even before the bribery article? At this point, we cannot say yet what will be the next article after Article 1. Article 1, which is confidential funds. Magsisimula na nga sa Wednesday yung pag-present ng witnesses relating to Article 1 or confidential funds. Is it going to be bribery ang next, or is it going to be unexplained wealth na? So we will cross the bridge when we reach it, and that means it requires an assessment, an evaluation of the proceedings with respect to Article 1. Kasi patapos na nga yung Article 4, right? So isusunod na yung Article 1. We will decide the proper time. Sorry, just to press on that, but it will be allowed by the Senate Impeachment Court. Yes, it is within the discretion. The prosecution is given the discretion to choose or to modify the sequential order of the presentation of the Yun, articles. solid. So, yun lang naman muna. Hanggang dito na lang muna. So, kayo naman masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Support niyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, courtesy na rin sa House of Representative pala to, ano. So, courtesy sa House of Representative. Tapos, syempre, kung tweet nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo naman kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas C. So, yun. Kita nyo naman yun, par. Ito yung mga time na sobrang confident talaga. So, in fairness naman talaga sa sa defense, sa prosecution, kasi talaga sobrang confident talaga nila, to the point na yung mga abogado sa defense talaga, na lang, parang kung ano-ano na lang yung pinipick up nila, di ba? Para lang ma-acquit yung nila, yung boss nila. Dapat nga i-lessen na lang nila yung mga cases ni Sara Duterte, no? Pero iba kasi si Sara Duterte, parang may rumor na namamato siya, di ba? So kaya siguro todo kayod yung yung defense team niya. And also, naman yan, trabaho naman talaga yan ng mga abogado, di ba? Pero wala lang, sometimes nakakatawa lang talaga na pinipilit, di ba? Pilit tinatawid kahit na malabo, di ba? Kahit na, Diyos ko, pwede namang hindi. So ito, especially about naman to sa usapin dito, di ba, na kasali or sinali yung husband ni Sara Duterte, which is yan naman yung inaanong anggulo ng mga DDS na bakit sinama daw yung husband. Pero common sense na lang 'di ba? Syempre Sara Duterte, Vice President, tapos meron siyang family. Syempre tayo, husband and wife, naman mostly tawag diyan. Meron nga silang tinatawag diyan parang talks in bed ba, or story in bed, something like that, na kapag meron ka ng nakaanuhan, di ba, sharing with bed, especially spouse or asawa mo, di mo talaga maiwasan yan na mai-share niya yung mga secrets niya, di ba, kasi connected na nga kayo parang kumbaga parang nagbimbang kayo ba, di ba, so meaning connected na kayo sa isa't isa. So siguro na lang, konting percentage na lang ng talaga married couple na hindi alam yung kung ano yung ginagawa ng isa't isa. 'Di ba? Especially mga big decisions like that, na itong pera, 'di ba? Saan ba galing tong perang to? Pera na lang kung alpha si Sara Duterte tapos hindi niya i-share sa husband niya. 'Di ba? Na wag ka na magtanong, anuhin mo na lang yung pera na yan, or never nagbigay si Sara Duterte ng pera, pero hindi labas-pasok yung pera, saan galing, dito, dyan, diba? So, masasali talaga yung husband, diba? Parang common, na lang yan common sense na lang yan na isasali talaga yung husband, diba? Kasi, especially, baka may joint account sila. Meron ba? Diba? Kung may joint account sila, mas lalo na dapat isali yung husband. So, yun lang naman.
nakakaano lang din na medyo ano talaga sila. Medyo parang hirap na sila sa ano eh. Sa impeachment na to eh. Pero yun nga, wala eh. Nag-hire ng maraming lawyers si Sara Duterte. So, wala. Kailangan mag-represent sa kanya kahit pa paano. Ano. Pero so far naman, sobrang ganda naman ng ano, ng kinalabasan ng mga investigation talaga. Thanks sa House of Representatives, ano, sa Congress kasi ano talaga, sobrang smooth na lang ng mga ginagawa nila, like kahit sometimes binubuli sila ng ano, mga senator judge, di ba? But yeah, naitatawid naman nila. Yung kay Luis Tro, na ano siya kay Robin Padilla, kay Jokno, na ano siya kay Pia. Kasi yung mga senator judge natin nagiging ano eh, senator judge defense ni Sara Duterte. Attorney pa, 'di ba? So, yeah. At least na lang kahit paano may palag-palag din yung kabila. Yun nga lang nakakainis yung pagpalag nila, 'di ba? But yeah. Kayo ano masasabi niyo dito? Especially sa ano, sa Congress natin, sa House of Representatives natin. Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. And tanong ko rin pala, if ever ano, next time kung pwede na makatakbo si ano, Chel Jokno as a senator, iboboto nyo rin ba siya? Comment down below. So yeah, that's it. Again, Boss Balita TV, Filipinoizy. Like, comment, share, subscribe. Filipinoizy is out.